Yo, what's up mga kaibigan? Nandito tayo magkwentuhan. So ang Warriors nga ay nakuha ang panalo kanina kontra sa Chicago Bulls sa isang comeback win na pinangunahan ng kanilang Splash Brothers. Ngunit naging malaking tulong din nga sila Jonathan Kuminga and Andrew Wiggins. Subalit for the most part of the season, ang Warriors nga ay very disoriented at malayo sa nakasanayan natin in the past few years o kaya naman sa expectation ng kanilang mga fans papasok sa season na ito. Isang obvious na pagkukulang sa team na ito ay ang size. Para small ball nga sila. Ang liit nga nila kumpara sa ibang mga teams kaya naman palagi silang talo sa rebound. And the one who controls the rebound controls the game. At mukhang natauhan na nga dito ang Warriors. Si Andrew Wiggins sa matindi ang binagsak ng performance ngayong season ay available na sa trade market and will likely be traded sa trade deadline. At ayon nga sa The Athletic, ang hanap ng Warriors na kapalit ni Wiggins ay isang 7-footer na offensive-minded. Dalawang pangalan na pumapasok sa isip ko na available din sa trade market ay si Lauri Markkanen ng Utah Jazz at Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Dalawang 7-footer na halos automatic na double-double and at the same time ay kaya maging playmaker at isang lesser known player din na offensive-minded at may katangkaran din ay si Kelly Olynyk ng Utah Jazz. Ito nga ay tatlong 7-footer na offensive-minded na nasa trade market so far. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo bang matrade si Andrew Wiggins para sa isang 7-footer na opensa ang unang nasa isip kaysa depensa? Habang reigning NBA regular season MVP Joel Embiid naman ay mukhang on the way na naman sa isang MVP award. Siya nga ang number 1 sa MVP ladder for most part of the season. Sa ngayon nga ay may average siya na league best 34.6 points, 11.8 rebounds, and 6 assists per game on 54% shooting sa field at mas maganda pa nga nilalaro niya ngayon kaysa noong nakaraang season kung saan nanalo siya ng MVP award. Tila ba ang makakapigil lamang sa kanyang pagwagi ng MVP ngayong season ay kung madisqualify siya dahil hindi aabot sa 65 games ang kanyang lalaruin. Sa last 9 games nga ng Sixers ay 2 lamang ang nilaro niya. Ganun pa man tuwing healthy nga siya ay halimaw pa rin talaga ito. Subalit nang matanong nga ang most dominant player of all time na si Shaquille O'Neal tungkol dito, ayon kay Big Diesel ay gagayahin niya nga daw ang sinabi sa kanya ni Kareem Abdul-Jabbar noong bago siya magkampiyon na talaga namang dumurog sa kanyang puso at naging motivation niya. Sinabi nga ni Jabbar kay O'Neal na magaling si Shaq, ngunit hindi pa siya nananalo. At ito din umano ang mensahe niya kay Embiid. Magaling ito, alam nga daw yun ng lahat, ngunit hindi pa daw ito nagkakampyon, ni hindi pa nga daw ito nakakaabot sa East Finals. Kaya naman kailangan niyang sagutin ang katanungan sa isipan ng mga fans. At yan nga ay kung magagawa niya ba ito sa big stage, magagawa niya ba ang mga halimaw niyang performance sa regular season sa playoffs, dahil ito nga daw ang mahalaga at dito nabubuo ang mga superstars. At sa palagay ko nga ay napakagandang mensahe ang binigay ni Shaquille O'Neal kay Embiid. Yun na lang nga ang kulang kay Embiid upang masolidify niya ang kanyang sarili bilang isang legit superstar, upang maihari na siya sa mga tulad nila Jokic at Giannis bilang all-time greats. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?